Magandang araw. Ako po si Teacher Cherry, ang inyong guro sa Values Education GMRC 8. Magandang buhay, mabuting tao sa mga mag-aaral na ikawalong baitang. Dahil sa ESP, kayo'y tunay na espesyal. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Magaling! Dahil ang paksa natin sa araw na ito ay ang pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba sa paniniwala o relihiyon. Quarter 3, Week 4. Ang lilinanging pagpapahalaga, respect, magalang. Narito ang mga kasanayan at layuning pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging magalang sa pamamagitan ng angkop na pagtugon kapag pinag-uusapan ang mga pagkakaiba-iba sa paniniwala ng iba't ibang paniniwala o relihiyon. Naiisa-isa ang mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba sa paniniwala o relihiyon. Napatutunayan na ang pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala o relihiyon ay pagtitiyak ng mapayapang pamumuhay kasama ang ibang tao. Nakapaglalapat ng mga wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala o relihiyon. Isa sa mga pagkakakilanlan ng tao bukod sa kanyang pangalan, kaarawan, edad o kasarian ay ang relihiyong kanyang kinaagniban. Ano ba ang relihiyon? Ang relihiyon ay isang anyong pagsamba. Saklaw nito ang isang sistema ng relihiyosong mga saloobin, paniniwala at gawain. Ang mga ito ay maaaring personal o kaya't itinataguyod ng isang organisasyong. Kadalasan, ang relihiyon ay nagsasangkot ng paniniwala sa Diyos o sa maraming Diyos o diniyod-Diyos nito ang mga tao, mga bagay, mga mithiin o mga puwersa. Maraming relihiyon ang kinikilala sa Pilipinas. Bawat isa ay may pinagmulan, may natatanging paniniwala at paraan ng pagsamba. Ang relihiyon ay nagbibigay inspirasyon sa maraming nananalig na maglingkod sa iba, na nagiging malaking kapakinabangan sa kabuuan sa mga komunidad at bansa. Ang relihiyon ay nagpapatatag sa kalagayan ng lipunan. Sa Pilipinas, ayon sa ulat ng Philippine Statistics Authority, ang 85,645,362 individual o 78.8% ng household population sa bansa noong 2020 ay Katoliko. Sa isinagawang census ng PSA, pumapangalawa ang Islam na may 6,981,710 o 6.4% ng populasyon. Habang pangatlo naman ang Iglesia ni Cristo na may 2,806,524 individual o 2.6% ng populasyon sa bansa. Samantalang, kasama rin sa 10 relihiyon na may pinakamaraming kasapi ang mga sumusunod: Seventh-day Adventist and Aglipay, 0.8%, Aglipay, 0.8%, Iglesia Filipiniana Independiente, 0.6%, Bible Baptist Church, 0.5%, United Church of Christ in the Philippines, 0.4%, Jehovah's Witness, 0.4%, Church of Christ, 0.%. Pag-usapan natin ang simbahang Katoliko.
Mapapansin sa ulat ng karamihan sa mga Pilipino ay kabilang sa isang relihiyon. Ibig sabihin nito ay talagang binibigyang importansya ang relihiyon sa bansa. Ito ay bahagi ng pagkakakilanlan ng tao at may malaking impluensya sa kanilang paniniwala, pagpapasya at pagpili sa araw-araw. Halimbawa ay sa pananamit, pagkain at mga pagdiriwang. May mga relihiyon na nagrerekomenda ng ilang uri ng pananamit sa araw ng pagsamba. May ilang mga pagkain at na ipinagbabawal kainin at may natatanging pagdiriwang na hindi naman makikita sa iba. Dahil dito, hindi maiiwasan ang pagkakaroon ng paghahambing patungkol sa ibang relihiyon na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Isa na rito ay ang diskriminasyon. Ang diskriminasyon batay sa relihiyon ay nauugnay sa hindi kanais-nais na pagturing sa isang tao dahil sa kanyang pananampalataya. Kung patuloy na magkakaroon ng di pagkakaunawaan ang tao tungkol sa relihiyon, mas magiging napakalaking hamon ang pagtupad sa habilin na iniwan sa atin ni Hesukristo. Nakasaad sa banal na Biblia, 1:15 verses 12, nang sinabi ni Hesukristo na, "Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo." Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Isang magandang paraan ng pagbubuklod ng iba't ibang relihiyon ay ang interreligious dialogue. Ang dialogong ito ay nagpapahiwatig ng pagsasalita at pakikinig, pagbibigay at pagtatanggap, kapwa paglago at pagpapayaman. Nakabatay ito sa pagsaksi sa pananampalataya ng isang gayon din sa pagiging bukas sa relihiyon ng iba. Ito ay hindi isang pagtataksil sa misyon ng simbahan at hindi rin ito isang bagong paraan ng pagbabalik loob sa Kristyanismo. Kasama sa dialogo ang pagtataguyod ng paggalang, pag-unawa sa isa't isa at pakikipagtulungan sa pagitan ng mga Katoliko at ng mga tagasunod ng iba pang mga relihiyosong tradisyon. Paghikayat sa pag-aaral ng mga relihiyon at pagtataguyod ng pagbuo ng mga taong nakatuon sa dialogo. Ano ang pananaw mo tungkol dito? Sang-ayon ka ba sa interreligious dialogue? Napaisip ka ba? Narito naman ang pagsasabuhay ng wastong paraan ng pakikipag-ugnayan sa kapwa sa kabila ng pagkakaiba ng paniniwala o relihiyon. Ang ibang relihiyon, bagamat may sariling paniniwala, ay nararapat na igalang at pahalagahan. Hindi ninyo dapat pagtawanan ang kanilang mga paniniwala, kaugalian o ginagawa. Igalang ang mga simbolo ng relihiyon na gamit nila sa pagdiriwang at pagsamba. Kung inaanyayahan kayong makilahok, magalang na itanong ang maimumungkahi nila kung paano ninyo angkop na magagawa ito. Paano mo maipapakita ang paggalang sa iyong kapwa na may ibang paniniwala? Napaisip ka ba? Narito ang mga ilang paraan sa paggalang sa paniniwala ng iba. Una, maging bukas sa pakikinig sa paniniwala ng iba. Handa ka bang magbigay pansin sa pananaw at opinyon ng iba? Kung opo, ibig sabihin, ikaw ay bukas sa pakikinig sa paniniwala ng iba.
Ito ay isang magandang ugali na makapagbibigay daan sa pagpapalitan ng mga ideya at pagtutulungan sa pag-unlad ng mga relasyon sa lipunan. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa pakikinig, tayo ay nagpapakita ng paggalang at pagpapahalaga sa kanilang pinaniniwalaan at nararamdaman na nagpapabuti sa ating ugnayan at pagkakaunawaan. Ikalawa, igalang ang personal na espasyo. Huwag ipilit ang sariling paniniwala sa ibang taong may ibang relihiyon. Ang paggalang sa personal na espasyo ng kapwa ay ang pagbibigay ng respeto at pag-unawa sa kanyang sarili, paniniwala at kagustuhan. Ito ay mahalaga sa pagpapahalaga sa dignidad at karapatan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng paggalang sa personal na espasyo ng iba, ipinapakita natin ang pag-unawa sa kanilang mga limitasyon, pangangailangan, pagpapasya at kagustuhan. Ikatlo, mag-aral o magsaliksik upang maunawaan ang paniniwala ng iba. Kilalanin mo ang paniniwala ng iba. Sa paraang ito ay maaari mong mabigyan ng halaga ang kanilang paniniwala. Kung sa iyong pagsasaliksik ay natuklasan mo na iba ang kanilang paniniwala, hindi ibig sabihin noon na may mali sa kanilang aral na natanggap. Bagkus, ito ay nangangahulugan na merong natatanging katangian ang kanilang relihiyon na nakapagbubuklod tangi sa kanila. Ito ay pagtuklas sa mga saloobin, tradisyon, kultura at mga karanasan ng iba upang makabuo ng mas malalim na pag-unawa at paggalang. Ang pag-aaral at pagsasaliksik ay isang paraan upang mas maunawaan natin ang paniniwala ng iba nang magpapalakas ng ating ugnayan at pakikiisa sa pamayanan. Kaapat, tanggapin, yakapin at respetuhin ang pagkakaiba-iba sa paniniwala. Ang tanggapin, yakapin at respetuhin ang pagkakaiba sa paniniwala ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagtanggap, pagmamahal at paggalang sa mga pagkakaiba-iba ng mga tao sa kanilang mga pinaniniwalaang kultura at tradisyon. Ito ay nagpapakita ng pag-unawa at pagiging bukas sa paniniwalang kanilang isinasabuhay. Sa ganitong kilos, pinapatatag natin ang dignidad ng ating kapwa at iniiwasan ang diskriminasyon na nagdudulot ng hindi pagkakaunawaan. Ikalima, magpakumbaba at magbigay ng malasakit sa kapwa. Lagi nating isaisip na ang bawat paniniwala ay may makatwirang batayan. Hindi lamang ang iyong relihiyon ang may matibay at makabuluhang prinsipyo. Tandaan na walang perpekto, kung saan ang bawat relihiyon ay may kakulangan at limitasyon din. Ang pagiging mapagkumbaba mo ay nangangahulugan ng pagsasabuhay mo ng paggalang at pagmamahal sa kapwa na makapagtataguyod ng mas maayos na ugnayan. Ika-anim, magpakita ng pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa. Ang magpakita ng pag-unawa at pagmamahal sa isa't isa ay mahalagang sangkap sa pagpapabuti ng ugnayan sa kapwa. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala, ang pagpapakita ng pag-unawa at pagmamahal ay nagpapahiwatig ng kakayahan na tumanggap ng mga pananaw at karanasan ng iba.
Bukas ang saloobin na pakinggan ang opinyon tungkol sa isang paksang pinag-uusapan. Ang paraang ito ay nagbibigay daan sa paglinang ng mas malalim na ugnayan at pagkakaisa kung saang merong pag-aalaga, respeto at pagkilala. Hindi lamang sa pananaw ng ibang relihiyon, kundi pagbibigay halaga sa pagkatao ng kapwa. Tandaan, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. 1:15 versus 12. Narito ang references. Maraming salamat. Sana po ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!